Marshall Peak, Kabanata 5176. Northern at Southern Army. Si Shea Chong ay orihinal na nagplano na gamitin ang Black Ink Nest sa Great Evolution Pass upang iulat ang kanyang pakikipagtagpo sa Royal Lord, kasabay nito, binalak niyang banggitin ang kanyang haka-haka sa kabila ng kakulangan ng ebidensya. Sa kasamaang palad, mayroong iba't ibang mga kalamangan at kahinaan na dapat isaalang-alang. Kung totoo ang kanyang haka-haka, magkakaroon ng panahon ang Black Ink Clan na ihanda ang kanilang sarili ng maaga. Gayunpaman, kung siya ay mali, tiyak na siya ay mapaparusahan. Naroon din ang katotohanan na siya ay tumakas sa larangan ng digmaan sa panahon ng kanyang pakikipagtagpo sa Human Race Army. Siya ay tiyak na magdurusa ng kakilakilabot kung siya ay sabay na hahatulan at parusahan para sa parehong mga krimen. Nang makitang may parehong hinala si Hongdi, nakaramdam ng ginhawa si Shea Chong. Iligtas siya nito sa problema ng pagpapalam sa Royal Lord mismo. Mabilis na sinabi ni Hongdi. Kung isasaalang-alang mo ang oras, malamang na nakatagpo ka ng ambush mula sa Human Race Army pagkatapos ng labanan sa Wind at Cloud Pass. Pagkatapos din ng labanan sa Wind and Cloud Pass na nagpadala sa akin ng mensahe ang Royal Lord, na nagsasabi sa akin na huwag munang pumasok sa retreat pansamantala. Hindi ko maintindihan kung bakit siya naglabas ng kakaibang utos noon, pero mukhang nahulaan na niya ang mga pangyayaring ito. Inaasahan na talaga ng Royal Lord ang sitwasyong ito. Ang Hongdi ay nakaistasyon sa Great Evolution Pass, kaya ang tanging impormasyon na matatanggap niya ay ang impormasyong umiikot sa loob ng Great Evolution Theater. Ito rin ay impormasyon na maaaring ma-access ng Royal Lord, ngunit hindi tulad ng Hongdi, ang Royal Lord ay may high-grade Black Ink Nest. Maaaring makipag-ugnayan ang Royal Lord sa iba pang Royal Lords gamit ang kanilang high-grade Black Ink Nests at makakuha ng impormasyon mula sa iba pang theaters. Nalaman lamang ni Hongdi na ang Humans at Wind at Cloud Pass ay tumaas ng malaki sa bilang ng kanilang mga tropa. Tila tinanggap din nila ang isang karagdagang Old Ancestor. Gayunpaman, hindi niya alam na ang Humans sa Azure Void Pass ay nakakita ng katulad na pagtaas sa lakas ng tropa. Bagamat wala silang Old Ancestor sa kanila, pinakilos nila ang daan-daang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang Black Ink Clan sa Azure Void Pass ay dumanas ng matinding pagkatalo bilang resulta. Ang human race sa dalawang Great Passes na kalapit ng Great Evolution Pass ay nagpakita ng kakaibang paggalaw sa parehong oras, iyon ay isang malinaw na indikasyon na sila ay may binabalak. Natural lang na magkaroon ng ilang hula ang Royal Lord. Kaya naman, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Hongdi, na sinasabi sa huli na huwag pumasok sa retreat sa susunod na ilang taon. Iyon din ang dahilan kung bakit maaaring makipagkita si Shea Chong kay Hongdi sa sandaling ito. Ito ay isang kagiat na bagay. Dapat kong iulat kaagad ang impormasayong ito sa Royal Lord. Pagkasabi noon ay nagmamadaling lumabas si Hongdi. Maliwanag na gusto niyang hiramin ang kapangyarihan ng Black Ink Nest para iulat ang impormasyong natanggap niya. Nang makita iyon, natural na walang dahilan si Shea Chong para pigilan si Hongdi, kaya tumayo siya at sinabing, "Sasama ako sa iyo." Walang sinasabi kung ano ang maaaring itanong ng Royal Lord. Sa makatuwid, mas madali para sa kanya na sagutin ang mga tanong kung siya ay naruroon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Hongdi sa loob ng Black Ink Nest at nakipag-ugnayan sa kamalayan nito upang iulat ang lahat ng impormasyong natanggap niya sa ngayon. Akala niya noong una ay magtatagal bago siya makatanggap ng tugon, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, tumugon kaagad ang Royal Lord. Isang maikling sandali pa ang lumipas bago binawi ni Hongdi ang kanyang malay na may tame-time na ekspresyon. Nagtanong si Shea Chong. Ano ang sinabi ng Royal Lord? Nais niyang iulat ang kanyang karanasan sa Royal Lord mismo, ngunit sino ang mag-aakala na ang Royal Lord ay walang intensyon na tanungin siya ng anuman. Hindi alam ni Shea Chong kung ano ang sinabi ng Royal Lord kay Hongdi. Mabilis na sinabi ni Hongdi. Ang ating clan ay dumanas ng matinding pagkatalo sa Azure Void Pass pagkatapos na magpadala ang humans ng malaking bilang ng mga reinforcement doon. Bilang resulta, halos kalahati ng territory lords ang namatay o malubhang nasugatan. Bagamat ligtas ang Royal Lord, hindi siya makakakilos sa loob ng maikling panahon. Nagulat si Shea Chong. Sinasabi mo ba na may nangyari din sa Azure Void Pass? Malakas na tumanggaw si Hongdi. Kaya,
ang Royal Lord ay nag-isip na ang mga tao ay maaaring darating upang kunin muli ang Great Evolution Pass. Shei-chong, inutusan ka ng Royal Lord na bumalik sa iyong teritoryo sa lalong madaling panahon at magtipon ng army upang palakasin ang mga depensa sa Great Evolution Pass. Darating ba talaga sila? Medyo nahihilo si Shei-chong. Sa loob ng mahigit 30,000 taon, hindi pinapansin ng humans ang pagkawala ng Great Evolution Pass. Gayunpaman, noon pa man ay alam na ng Black Ink Clan na hinding-hindi iiwan ng mga tao ang Great Evolution Pass ng buo. Babalik sila para kunin muli ang pass isang araw, ngunit hindi inaasahan ng Black Ink Clan na tatagal ng 30,000 taon ang paghihintay. Naiintindihan ko, babalik ako kaagad sa aking teritoryo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang figure ni Shei-chong ay nagbagong anyo sa isang maliit na itim na ink cloud na tumalsik sa kawalan. Lihim siyang natuwa dahil mabilis siyang nakabalik. Ayon sa kanyang mga pagtatantya, magtatagal pa rin bago dumating ang Human Race Army kahit na sila ay darating upang salakayin ang Great Evolution Pass. Sa makatuwid, magkakaroon siya ng sapat na oras para maghanda. Sa katunayan, ang lahat ng Territory Lords sa Great Evolution Theater ay magkakaroon ng sapat na oras upang ihanda ang kanilang mga sarili para sa mga paghihirap sa hinaharap. Kasabay nito, sa loob ng Great Evolution Pass, naglabas ng iba't ibang utos si Hongdi sa kanyang mga nasasakupan. Maraming Black Ink Clan squad ang nakakalat sa walang laman sa dalawang magkahiwalay na direksyon, na inatas ang maghanap ng mga posibleng paggalaw ng humans mula sa Wind and Cloud Pass at Azure Void Pass. Sa kasamaang palad, ang pagsisikap na ito ay hindi lamang tumagal ng oras, ngunit nangangailangan din ng isang ugnayan ng swerte. Kung nilayo ng humans na kunin muli ang Great Evolution Pass, sila ay dapat kumilos ng buong lihim. Hindi magiging madali ang pagtuklas sa kanilang kinaroroonan. Ang Great Evolution Pass ay hindi lamang ang lugar upang kumilos. Ang lahat ng Territory Lords sa Great Evolution Theater ay nakatanggap ng mga utos mula sa Royal Lord. Sila ay naatasang magtipon ng mga hukbo sa ilalim ng kanilang pamumuno sa pinakamaikling panahon na posible. Dahil dito, halos agad na kumilos ang lahat ng Black Ink Clansmen sa Great Evolution Theater. Ang nakakatakot na pakiramdam na may paparating na bagyo ay bomb-alot sa buong theater. Noong una ay inakala ni Hongdi na mahirap makatanggap ng balita tungkol sa Human Race Army, ngunit salungat sa kanyang inaasahan, kinailangan lamang ng Black Ink Clan search teams na dati niyang ipinadala ng 6 na araw para makabalik na may katalinuhan upang magulat. Mahiwaga silang nawalan ng kontak sa isa sa mga Black Ink Clan squad na tumungo sa direksyon ng Azure Void Pass. Ang pagkatalo ay hindi maganda, isang nag-iisang feudal lord kasama ang ilang high-grade at low-grade clansmen. Gayunpaman, ang anomalyang ito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ni Hongdi. Imposibleng mawala ang isang search party na pinadala niya ng walang dahilan. Sa nakalipas na 30,000 taon, ang Black Ink Clan ay hindi pa nakatagpo ng anumang mga kaaway sa paligid ng Great Evolution Pass. Ang tanging posibilidad ay natuklasan ng Black Ink Clan Squad ang pinagtataguan ng Human Race Army at naalis bilang resulta. Sa makatuwid, nagpadala siya ng mas maraming tao upang imbestigahan ang rehiyon kung saan nawala ang unang koponan at sabay-sabay na iniulat ang impormasyong ito sa Royal Lord. Sa isang lugar na matatagpuan ilang araw ang layo mula sa Great Evolution Pass sa direksyon ng Azure Void Pass, isang malaking fleet ang nagtago ng mga bakas ng kanilang kinaroroonan at tahimik na nanatiling nakatago sa kawalan sa tulong ng iba't ibang artifact at array. Ang paraan ng pagtatago na kanilang ipinakalat ay napakatalino at sophisticado, kaya hanggat walang dumating sa loob ng 1,000 kilometro mula sa iba't ibang mga artifact at array, sila ay mananatiling hindi nakikita. Gayunpaman, wala silang magagawa kung masyadong malapit ang Black Ink Clan. Hindi tulad ng mga individual na cultivator, hindi madaling itago ang kinaroroonan ng gayong malakihang fleet. Pagkatapos ng lahat, ang isang nag-iisang cultivator ay maaaring gumamit ng ilang hindi kilalang secret techniques upang itago ang kanilang mga sarili, samantalang ang isang higanteng grupo ng mga warship ay hindi maaaring makaligtaan. Ang fleet na ito ay walang iba kundi ang Great Evolution Northern at Southern Army na umalis mula sa Azure Void Pass. Tulad ng inaasahan ni Xiang Shan, ang Great Evolution Northern at Southern Army ay nagmarcha sa mas mabilis na bilis kumpara sa Great Evolution Eastern at Western Army.
Dumating sila sa paligid ng Great Evolution Pass kalahating buwan na ang nakalipas. Hindi na kailangang sabihin, hindi sila kailanman kikilos ng padalos-dalos bago sila makipag-ugnayan sa Eastern at Western Army. Kaya naman huminto sila sa isang lokasyon humigit kumulang 3 araw ang layo mula sa Great Evolution Pass para maghintay ng balita mula kay Xiang Shan. Ang lokasyong ito ay hindi masyadong malapit o masyadong malayo sa Great Evolution Pass. Sa ilalim ng premise na maaari nilang epektibong itago ang kanilang kinaroroonan, ang distansyang ito ay magpapahintulot din sa kanila na madaling makipag-ugnayan sa Eastern at Western Army. Sa kasamaang palad, ang Northern at Southern Army ay may napakalaking kapalaran. Ang kanilang malaking fleet ay maingat na nagtatago sa kawalan nang biglang pumasok ang isang Black Ink Clan squad sa kanilang defense perimeter. Ang kawalan ay napakalawak na ang 1,000 kilometro ay talagang hindi malayo. Sa makatuwid, ang dalawang army commander ng Great Evolution Northern at Southern Armies ay hindi lang maintindihan kung paano random na makakabangga ang Black Ink Clan sa kanila. Ni hindi nila alam kung ito turing na maswerte o malas ang mga Black Ink Clansmen na iyon. Hindi na kailangang sabihin, ang isang pangkat lamang ng Black Ink Clansmen na pinamumunuan ng nag-iisang feudal lord ay walang halaga sa Northern at Southern Army. Ni hindi nila kayang punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ng army. Matapos mabilis na lipulin ang Black Ink Clan Squad, sadyang binago ng Great Evolution Northern at Southern Army ang kanilang lokasyon para lang maging ligtas, hinilipat ang pinagtataguan ng fleet sa isang lugar na ilang milyong kilometro ang layo. Magkagayunman, nakatanggap lamang sila ng isa pang ulat mula sa mga patrol na ang isa pang pangkat ng Black Ink Clan ay natisod muli sa kanilang lokasyon. Ang Army Commander ng Southern Army, Ouyang Lai, Army Commander ng Northern Army, Mi Jinglun, at ilang iba pang 8th Grade Division Commander ay nagtipon-tipon sakay ng pangunahing Purifying Black Ink battleship. Malinaw na hindi nagkataon lang na matagpuan sila ng dalawang Black Ink squad na magkakasunod. Walang ganoong mga pagkakataon sa mundo. Ano sa tingin mo? Si Ouyang Lai ay isang matandang mapula ang buhok. Sa pangalan pa lang niya, masasabi na niya na siya ay may maalab na personalidad. Bukod dito, may bahid ng pagkainip na nagpapakulay sa kanyang noo habang nagsasalita siya. Paanong hindi malaman ng iba ang dahilan ng kanyang pagkainip? Ang pangunahing dahilan ay ang Great Evolution Northern at Southern Army ay nasa posisyon na, ngunit wala pa ring balita mula sa Eastern at Western Army. Walang paraan upang sabihin kung saan kasalukuyang matatagpuan ang Great Evolution Eastern at Western Army. Hindi makapaghintay si Ouyang Lai na salakayin ang Great Evolution Pass, kaya natural siyang naiinip sa pagkaantala na ito. Nagsalita ang isang 8th Grade Division Commander. Ayon sa mga scouts na dating ipinadala, tila nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng Black Ink Clansmen sa paligid kamakailan. At saka, parang may hinahanap sila. Malamig na ngumuso si Ouyang Lai. Ano pa ang maaari nilang hanapin? Malinaw, hinahanap nila tayo. Mukhang nalantad na ang balitang binabalak ng ating Human Race Army na kunin muli ang Great Evolution Pass. Ang Army Commander ng Great Evolution Northern Army, si Mi Jinglun, ay may iskolar na hitsura. May feathered helmet siya sa ulo at feather fan sa kamay. Bagamat hindi siya bata, siya ay nagkaroon ng hitsura ng isang maputi ang balat na kabataan. Ang sinumang nakakita sa kanya sa unang pagkakataon ay hindi kailanman iuugnay sa kanya sa posisyon ng Army Commander. Ngumiti siya ng mahina. Ito ay sa loob ng aming mga inaasahan. Ang mga paggalaw sa Wind at Cloud Pass at Asher Void Pass ay hindi gaanong maliit. Natural lang na hulaan ng Black Ink Clan ang mga intensyon natin. Nagalit si Ouyang Lai. Gusto kong malaman kung saan pa'y nang unahan ni Xiang Shan ang Eastern at Western Army. Kanina pa tayo nandito, bakit wala silang makita? Nagpaplano ba silang sumuko sa Great Evolution Pass? Same time na hinikayat ni Mi Jinglun. Mangyaring huminahon, Brother Ouyang. Sa paghusga sa bilang ng mga araw, ang Great Evolution Eastern at Western Army ay dapat na nakarating na sa paligid ng Great Evolution Pass ngayon. Sigurado akong may darating at makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon. Alam niyang nagalit si Ouyang Lai na itinalaga ng Old Ancestor si Xiang Shan bilang commander ng army ng Great Evolution Eastern Army. Kasama ang kasalukuyang sitwasyon,
hindi maitago ni Ouyang Lai ang kanyang paghamak kay Xiang Shan sa kanyang mga salita. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghintay. Ngunit, dahil nagsagawa ng pag-iingat ang Black Ink Clan, hindi ligtas para sa ating Northern at Southern Army na manatili dito. 3 araw lang ang layo ng lugar na ito mula sa Great Evolution Pass, na kung maalortuhan ang kalaban ay malinaw na masyadong malapit. Dapat tayong umatras sa isang posisyon na mas malayo. Walang sinabi si Ouyang Lai, kaya nagtanong ang isang division commander. Senior Brother Mi, sa tingin mo hanggang saan tayo dapat umatras? Saglit na nag-isip si Mi Jinglun. Dapat tayong umatras ng isa pang 2 araw na distansya, nang sa gayon ay 5 araw na tayo mula sa Great Evolution Pass. Kung hindi, ang Northern at Southern Army ay maaaring hindi makatugon sa oras kung ang Royal Lord ay nagpasya na kumilos. Ang iba pang 8th Grade Heaven Opening Realm Division Commander na kalahok sa strategy meeting ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, sumulyap si Mi Jinglun kay Ouyang Lai. Sinabi ni Ouyang Lai, "Gagawin namin ang sinabi mo. Bagamat maaaring umatras ang army, kailangan pa rin nating magpadala ng isang tao na lumapit sa Great Evolution Pass upang mas masubaybayan ang mga paggalaw doon." Tumango si Mi Jinglun sa mga salitang iyon. Ang iyong mga salita ay may katuturan, Brother Ouyang. May naiisip ka bang kandidato? Tumayo si Ouyang Lai at sinabing, "Ako mismo ang pupunta." Napabuntong hininga si Mi Jinglun sa kanyang puso, alam niyang hindi niya mapipigilan ang kabilang partido. Si Ouyang Lai ay may medyo magagalitin na personalidad, at kapag sinubukan siya ng isang tao na pigilan siya, mas magiging kontraproduktibo ito. Sa anumang kaso, hindi mapanganib para sa kanya na pumunta ng personal. Siya ay isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin, kaya hindi magiging mahirap para sa kanya na itago ang kanyang presensya, hindi tulad ng isang malaking fleet na hindi maaaring manatiling nakatago anuman ang kanilang gawin. Marshall Pick, Kabanata 5197. Halina't maglakad kasama ang iyong master. Kahit na personal na pumunta si Ouyang Lai upang mag-scout, ang Great Evolution Northern at Southern Army ay magkakaroon pa rin ng Mi Jinglun sa pamumuno, kaya walang magkakamali. Kaya lang ay hindi maaaring payag ang mag-isa si Ouyang Lai. Walang sinasabi kung anong problema ang maaaring idulot niya sa kanyang marahas na ugali kung hindi. Dahil doon, sinabi ni Mi Jinglun, "Dapat mong isama ang iyong disipolo, kapatid na Ouyang. Sa ganoong paraan, maibabalik mo siya para ipaalam sa amin kung may natuklasan ka." Agad namang lumingon si Ouyang Lai kay Mi Jinglun. "Anong meron? Natatakot ka bang magdulot ako ng gulo? Sinusubukan mo bang bantayan ako ng aking disipolo?" Tumawa si Mi Jinglun. "Paano ako maglalakas loob na gumawa ng ganoon?" Bagamat sinabi niya iyon, halatang iyon ang nasa isip niya. Isinaalang-alang ni Ouyang Lai ang mungkahi saglit at malamig na ngumuso. "Sige. Isasama ko siya." Sa totoo lang, hindi lang si Mi Jinglun ang nag-aalala na baka magdulot siya ng kaguluhan, nag-aalala si Ouyang Lai na baka magdulot din siya ng kaguluhan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kanyang lakas bilang isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay mapipigilan ang anumang bagay na masyadong magulo na mangyari kahit na siya ay sumipal ng isang bagyo. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Ang Great Evolution Northern at Southern Armies ay hindi nakipag-ugnayan sa Great Evolution Eastern at Western Army, kaya kailangan pa nilang talakayin ang kanilang diskarte sa pag-deploy upang mabawi ng detalyado ang Great Evolution Pass. Kung siya ay mag-uudyok ng kaguluhan sa oras na ito, ang kanyang mga aksyon ay makakaapekto sa maraming iba pang mga tao sa kabuuan. In the worst case scenario, baka masira pa niya ang mga plano ng buong army. Kung dadalhin niya ang kanyang disipolo kasama niya, kung gayon ang kanyang disipolo ay magsisilbing hadlang. Kailangan munang timbangin ni Ouyang Lai ang kanyang mga aksyon bago siya magdulot ng anumang gulo. "Brat, narinig mo ba? Halika at mamasyal kasama ang iyong master." Lumingon siya sa gilid. May isang binata na nakasandal sa malapit na poste, nakahalukip-kap ang mga braso sa harap ng dibdib. Ang 2 Army Commander at ilang 8th Grade Heaven Opening Realm Division Commander na namamahala sa pagpapasya sa mga paggalaw ng Army ay kasalukuyang nasa malalim na talakayan sa isa't isa. Sa kabaligtaran,
Ang binata na ito ay mukhang labis na nainas at halos parang malapit na siyang makatulog habang nakikinig sa kanilang talakayan. Paminsan-minsan ay humihikab siya ng malawak hanggang sa matubig ang kanyang mga mata. Ang binatang ito ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya lohikal na pagsasalita, ang kanyang paglilinang ay dapat na nagbigay daan sa kanya na makawala mula sa mga hadlang ng mga ordinaryong mortal. Imposibleng makaramdam siya ng antok o humikab. Kahit papaano, hindi lang siya humikab, kundi humikab din ng walang tigil. Mukhang antok na siya at anumang oras ay baka makatulog na siya. Lahat ng tao sa hall ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm, at siya lang ang 7th grade junior na naruroon. Si Mi Jinglun at ang iba pang 8th grade masters ay hindi nagulat sa ugali ng kabataang ito. Bagkus, masasabing matagal na silang nakasanayan. Kung pag-uusapan, si Ouyang Lai at ang kanyang disipolo ay talagang isang pares ng mga weirdo. Ang master ay may maalab na personalidad, at ang kanyang pangkalahatang pag-uugali ay medyo pabigla-bigla kahit na siya ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kaya naman, medyo nakakagulat para sa kanya na tanggapin ang isang tamad na disipulo na tila napakalayo at walang pakialam sa halos lahat ng bagay. Ang kanilang mga personalidad ay masasabing ganap na magkasalungat sa isa't isa, ngunit si Ouyang Lai ay may napakataas na inaasahan sa disciple niyang ito at kadalasan ay pinalayaw siya ng bulok. Dahil sa mga kadahilanang ito, palagi niyang isinasama ang kanyang disipolo sa tuwing nararamdaman niyang maaari siyang kumilos ng walang ingat at malagay sa gulo. Iyon ay dahil palagi niyang paalalahanan ang kanyang sarili na kumilos ng labis na maingat upang hindi magdulot ng anumang gulo kapag nasa tabi niya ang kanyang disipolo. Kung tutusin, baka makaladkad din sa gulo ang kanyang disciple kapag nagdulot siya ng kaguluhan. Panay ang tingin ng binata sa harapan at humikab gaya ng dati. Samantala, hindi nakatanggap ng sagot si Ouyang Lai sa kanyang tanong. Mapait na ngumiti si Mi Jinglun. Ang masamang ugali ng disipulo ni Brother Ouyang, na naglilinang ng Divine Wandering, ay isa pang problema sa sarili nito. Okay lang ba talaga silang dalawa na mag-artista? Kudlit, Martial Nephew Gang, kinakausap ka ng iyong master. Walang magawang paalala ng isa sa 8th grade Heaven Opening Realm Division Commander. Gising na ang alagad. Si Gang Lian ay nagmamadaling umayos at ibinaba ang kanyang ulo. Hanord Master, anong utos mo sa akin? Kalokohan. Anong utos? Naiinip si Ouyang Lai at mabilis na naglakad palabas. Nang lumakad siya sa tabi ni Gang Lian, simpleng hinawakan niya ito sa batok at kinaladkad. Sumama ka sa akin. Pagkaraan, iniwan niya ang Purifying Black Ink Battleship sa mabilis na mga hakbang, ang boses ni Ouyang Lai ay lumipad mula sa malayo. Brother Mi, mangyaring kumilos lamang ayon sa plano. Kung ang Old Master na ito ay nakakuha ng anumang impormasyon, ibabalik ko ang aking disipolo upang ipaalam sa iyo. Si Mi Jinglun at ang iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Division Commander ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at walang magawang umiling. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malaking armada ay dahan-daang umatras gaya ng naunang napag-usapan. Lumipat sila pabalik ng isa pang 2 araw na distansya upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Sa kawalan, gumamit si Ouyang Lai ng iba't ibang secret techniques para itago ang aura nila ni Gang Lian. Magkagayunman, hindi man lang mabagal ang kanyang bilis habang patungo siya sa direksyon ng Great Evolution Pass. Samantala, si Gang Lian ay hindi nanlaban o nakipaglaban. Hinayaan na lang niyang madala sa ganoong paraan at hindi man lang nagmukhang dismayado. Sa katunayan, sa paghusga sa kanyang ekspresyon, tila sanay na siya sa ganoong pag-uugali. Para sa kanya, napakabuti na hindi niya kailangan gumamit ng sariling lakas sa paglalakbay. Ano ang mahalaga kahit na siya ay nasa isang hindi magandang tingnan? Sa kabutihang palad, nagtanong man lang siya ng kahit isang tanong. Hanord Master, saan tayo pupunta? Kami ay mag-espiya sa Black Ink Clan. Sagot ni Ouyang Lai. Ngumuso si Gang Lian bilang tugon at wala nang ibang sinabi. Habang si Ouyang Li at ang kanyang disipulo ay naglalakbay sa kawalan at mabilis na papalapit sa Great Evolution Pass, si Yang Kai ay naniningil din sa kawalan mula sa kabilang panig.
Ang paglalakbay ni Yang Kai ay nangangailangan sa kanya na tumawid sa Great Evolution Pass at tumungo sa tapat nito upang hanapin ang kinaroroonan ng Northern at Southern Army at iulat ang mga intensyon ni Xiang Shan sa kanila. Mayroong dalawang posibleng ruta upang makatawid sa Great Evolution Pass. Ang isa ay umikot mula sa harapan, at ang isa ay umikot sa likod. Ayon sa mapa ng buong Black Ink Battlefield na ipinakita sa kanya ni Ding Yao sa Blue Sky Pass dati, ang hangganan sa pagitan ng Black Ink Battlefield at ang 3,000 Worlds ay konektado sa iisang landas. Ang landas na ito ay walang iba kundi ang No Return Pass na binabantayan ng Dragon at Phoenix clans. Gamit ang No Return Pass bilang sentro, ang human race ay nagtatag ng higit sa 100 Great Passes upang bumuo ng isang panlabas na perimeter ng depensa. Ang pamamahagi ng mga Great Passes na ito sa Black Ink Battlefield ay kahawig ng isang baligtad na kalahating bilog na sumasaklaw sa No Return Pass sa gitna nito. Sa madaling salita, ang Northern Pass ay matatagpuan sa likod ng lahat ng Great Passes. Kung ang isa ay aalis mula sa alinman sa mga Great Passes at maglakbay patungo sa direksyon ng 3,000 Worlds, sa kalaunan ay makakarating sila sa Northern Pass. Mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas, ang lugar na sakop ng kalahating bilog ay itinuturing na ganap na ligtas na lugar para sa human race. Iyon ay dahil ang lugar na ito ay matatagpuan sa likuran ng bawat Great Pass. Hanggat matatag ang Great Passes, imposible para sa Black Ink Clan na tumuntong sa lugar sa loob ng kalahating bilog. Matapos makuha ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang Black Ink Clan na maranasan ang marangal na tindig ng No Return Pass. Gayunpaman, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay hindi na nang ahas na ay target muli ang No Return Pass pagkatapos makaranas ng matinding pagkatalo mula sa maraming pagtatangka. Kahit na nanatili silang aktibo sa paligid ng Great Evolution Pass, sa direksyon ng No Return Pass, kakaunti ang kanilang bilang at sa pangkalahatan ay hindi sila nakikipagsapalaran ng masyadong malayo sa pass. Hindi na kailangang sabihin, pinili ni Yang Kai ang mas madaling opsyon para makalibot sa Great Evolution Pass. Ang lugar sa loob ng kalahating bilog ay medyo mas ligtas dahil may mas mababang pagkakataon na makatagpo ang Black Ink Clan doon. Kung sa halip ay umikot siya sa harap ng Great Evolution Pass, maaaring magkaroon siya ng iba't ibang problema bilang resulta. Sa isang biglaang sandali, biglang huminto si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Tila may mahiwagang puwersa na nagmumula sa direksyong iyon na tumawag sa kanya at nagpaalab sa kanya sa pananabik. Maging ang dragon vein sa kanyang katawan ay tila kumulo, at ang kanyang dugo ay nagsimulang damaloy ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ibinaon ni Yang Kai ang kanyang isip sa damdamin at naramdaman ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay naunawaan na niya ang nangyayari. Ang pinagmulan ng mahiwagang puwersang iyon ay ang lugar kung saan matatagpuan ang Dragon Altar. Salamat sa Dragon Vein sa kanyang katawan, si Yang Kai ay natural na nagkaroon ng koneksyon sa Dragon Altar. Higit sa lahat, ang No Return Pass ay matatagpuan din sa direksyong iyon. Ang No Return Pass ay binantayan ng Dragon at Phoenix clans. Maaaring ang Dragon Altar ay nasa No Return Pass. Mula nang dumating siya sa Black Ink Battlefield, palaging gustong bisitahin ni Yang Kai ang Dragon Clan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Dragon Vein sa kanya, at marami ring iba pang miyembro ng Dragon Clan sa Voidland. Kung mahahanap niya ang Dragon Clan sa gilid na ito, mas malilinang niya ang kanyang Dragon Vein sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi pa natutupad ang kanyang hiling. Ang alam lang ng publiko ay ang Dragon Altar ay bahagi ng 36 na Cave Heavens, ngunit hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Ayon sa mga chismis, ang Dragon Altar ay isang ethereal na lugar na imposibleng makapasok ng sinuman maliban kung sila ay bahagi ng Dragon Clan. Malamang na alam ng elders ng Cave Heavens and Paradises ang sikreto ng Dragon Altar at ang No Return Pass. Magkagayunman, hindi nila isa sa publiko ang kaalamang ito. Minsang binisita ni Yang Kai ang Divine Spirit Ancestral Land sa Shattered Heaven, kung saan naranasan niya ang nakaraan at nasaksihan ang isang sinaunang labanan. Sa sinaunang labanang iyon, ang Dragon Emperor at Phoenix Empress noong panahong iyon ay nagsanib puwersa upang selyuhan at sugpuin ang Black Ink Giant Spirit God. Nakuha rin niya ang sacred treasure ng Dragon Clan na kilala bilang Crystal Palace sa Black Ink Sealing Land. Gayunpaman,
Walang mga miyembro ng Dragon Clan o mga miyembro ng Pure-Blooded Phoenix Clan sa Divine Spirit Ancestral Land. Ang mga Divine Spirit Ancestral Land ay wala man lang alam tungkol sa sinaunang labanan na naganap noong mga nakalipas na taon. Posibleng umalis ang Dragon at Phoenix Clan sa Ancestral Land pagkatapos ng mahusay na labanang iyon upang bantayan ang Northern Pass. Nabigo si Yang Kai na maramdaman ang pagkakaroon ng Dragon Altar pabalik sa Blue Sky Pass dahil masyadong malaki ang distansya sa pagitan nila. Ngayong sinadya niyang lumihis sa likuran ng Great Evolution Pass, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang Dragon Altar. Kaya lang, napakalayo ng kanyang kasalukuyang posisyon sa No-Return Pass, kaya hindi ganoon kalakas ang resultang koneksyon na kanyang naramdaman. Sumulyap sa direksyon ng Northern Pass, pinigilan ni Yang Kai ang excitement na kumukulo sa kaniyang Dragon Vein at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang Dragon Altar ay isang lugar na dapat niyang puntahan isang araw, ngunit hindi ngayon ang oras. May mas mahahalagang bagay siyang dapat gawin ngayon. Naging maayos ang kanyang paglalakbay nang hindi nakatagpo ang sinumang Black Ink Clansmen. Kaya naman, matapang siyang naglakbay sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga space principles nang walang takot na matuklasan. Sa kabilang panig ng Great Evolution Pass, dinala ni Ouyang Lai ang kanyang disciple, si Gang Lian, at sumilip patungo sa Great Evolution Pass. Sa daan, nakakita siya ng malaking bilang ng mga Black Ink Clan Squad na naghahanap sa lahat ng direksyon. Siyempre, hindi mahirap para sa kanya na iwasan ang mga Black Ink Clansmen na ito sa kanyang makapangyarihang cultivation at skills. Patuloy na humikab si Gang Lian sa buong paglalakbay na may antok na tingin sa kanyang mga mata. Akalain ng sinumang makakakita sa kanya na anumang oras ay matutulog na siya. Sa katotohanan, palagi niyang pinananatili ang gayong pag-uugali nang hindi nagbabago. Kahit na siya ay dinadala ng kanyang Hunord Master, hindi siya nag-abala na lumaban. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay dumating na si Ouyang Lai sa periphery ng Great Evolution Pass. Mula sa kinatatayuan niya sa kawalan, kitang-kita niya ang maringal na Great Pass na tumatayog paitaas sa kawalan. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang Great Pass na nababalot ng Black Ink Strength. Ang lugar na ito ay dating bahagi ng teritoryo na kabilang sa human race, ngunit ito ay pinangungunahan na ngayon ng Black Ink Clan, na nagparamdam sa kanya ng galit. Bilang resulta, natukso siyang sumugod at atakihin ang Black Ink Clan upang mabawi ang pass at maalis ang kahihiyan sa pagkawala nito. Gayunpaman, ito ay isang pag-iisip lamang. Gaano man kabilas ang kanyang personalidad, alam ni Ouyang Lai na walang magandang mangyayari kung aatakihin niya ang Great Pass ng mag-isa. Magkakaroon lamang sila ng pagkakataong mabawi ang Great Evolution Pass kung kumilos ang buong army. Habang ang posisyon na ito ay itinuturing na medyo malapit, hindi pa niya naabot ang mga limitasyon ng kanyang kakayahan. Lalapit na sana si Ouyang Lai nang biglang mag-react si Gang Lian, na buhat-buhat sa lahat ng oras na ito. Nanlaki ang mga mata ni Gang Lian sa pagkagulat, ang karaniwang matamlay na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala sa isang iglap. Higit sa lahat, hindi niya sinasadyang nanginginig sa takot. Martial Pick, Kabanata 5178. Bigla akong nakaramdam ng kaunting takot. Si Ouyang Lai ay daladala si Gang Lian sa lahat ng ito, kaya agad niyang napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang disipulo. Nang magtatanong na sana siya tungkol sa sitwasyon, narinig niya si Gang Lian na nagpadala ng Divine Sense Transmission sa kanya. Hunord Master, bigla akong natakot. Kumunat ang noo niya. Sigurado ka? Mataimtim na tumanggaw si Gang Lian. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Ouyang Lai. Hindi may kakaila na ang kanyang disipulo ay may napakahusay na kakayahan dahil si Gang Lian ay direktang umabant sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Kahit na sa Cave Heavens and Paradises, siya ay isang bihirang talento na may pag-asang maabot ang 9th Grade Heaven Opening Realm balang araw. Bakit pa siya pinapahalagahan ni Ouyang Lai? Higit pa rito, ang bilis ng cultivation ni Gang Lian ay napakabilis. Wala pang 1,000 taon mula noong siya ay sumulong sa Heaven Opening Realm, ngunit naabot na niya ang tuktok ng 7th grade at isang hakbang na lang ang layo mula sa 8th grade. Kahit na ang kanyang paglilinang ay isang hakbang na mas mababa kaysa kay Ouyang Lai, mayroon siyang kakaibang kakayahan, at iyon ay ang kanyang pangunawa sa panganib ay higit na talamak kaysa sa mga ordinaryong tao.
ang kanyang pangunawa ay hindi gaanong kasanayan bilang isang likas na talento sa makatuwid, imposibleng gayahin ng iba. Maaaring hindi alam ni Gang Lian kung ano ang nag-trigger nito, ngunit palagi niyang nahuhulaan ang papalapit na panganib ng maaga. Kung mas malaki ang krisis na kanyang hinarap, mas malakas ang persepsyon na kanyang naranasan. Ang mga katulad na insidente ay naganap sa nakaraan at si Gang Lian ay umasa sa kanyang likas na talento upang maiwasan ang maraming panganib sa kanyang landas sa paglilinang. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng isang insidente kung saan ang kanyang pangunawa sa panganib ay naging sanhi ng kanyang takot. Palibhas ay batid sa likas na talento ng kanyang disipolo, agad na nalaman ni Ouyang Lai na may isang bagay na lubhang mali nang manginig si Gang Lian sa takot at sinabing siya ay natatakot. Sa pagitan nilang dalawa, ang isa sa kanila ay nasa tuktok ng 7th grade at ang isa ay nasa 8th grade. Kahit na makaharap nila ang Black Ink Clan Army, makakatakas sila ng buhay hanggat hindi sila lubusang napapalibutan ng kalaban. Para sa kadahilan ng iyon, ang pinagmulan ng panganib na naramdaman ni Gang Lian ay malamang na ang Royal Lord. Tanging ang Royal Lord, na may hahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestor sa mga tuntunin ng lakas, ang maaaring takutin siya ng husto. Hindi naramdaman ni Ouyang Lai ang aura ng Royal Lord, ngunit hindi siya nag-alinlangan sa kakayahan ng kanyang disipolo. Kaya naman, agad siyang naghanap ng mapagtataguan. Nagkataon lang na may ilang asteroid na may iba't ibang laki sa malapit, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa isa at nagmamadaling nag-set up ng spirit array para itago ang kanilang mga aura. Katulad nito, tumigil si Gang Lian sa pagiging tamad at tumulong sa paghahanda. Salamat sa magkasanib na pagsisikap ng master at disipulo, nakompleto nila ang isang spirit array sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa. Mabilis na na-activate ni Ouyang Lai ang spirit array pagkatapos nilang makalusot sa loob ng walang pagkaantala. Halos kasabay nito, isang maringal na wheel ang dumaan sa kanilang pinagtataguan at mabilis na kumalat sa malayo. Agad itong sinundan ng napakalaking ulap ng kadiliman na nagmula sa kailaliman ng kawalan at dumaan sa kanila, hindi hihigit sa 10,000 kilometro ang layo mula sa kanilang pinagtataguan. Ibinaba ni Ouyang Lai ang kanyang mga mata at hindi tumingin sa direksyong iyon. Pagkatapos, palihim siyang nagpadala ng transmission. Ano ang nakikita mo? Kabaligtaran ng maingat na pagkilos ni Ouyang Lai, ang kasalukuyang pag-uugali ni Gang Lian ay masasabi lamang na lubhang matapang at walang ingat. Bahagyang ipinikit ni Gang Lian ang kanyang mga mata, unti-unting lumalayo muli ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang napakalaking figure na nagmamadaling pumasok sa Great Evolution Pass. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang dambuhalang figure ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon kahit na pinapanood ito ng maayos. Ito ay masasabing isa pa sa mga natatanging kakayahan ni Gang Lian. Kung may iba pang nanonood sa figure na iyon, mahirap para sa kanila na makatakas sa pansin kahit na sila ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, iba si Gang Lian dahil halos mababawasan niya ang kanyang presensya hanggang sa puntong tila wala na siya. Ito ay ang Royal Lord. Sumagot si Gang Lian sa pamamagitan ng transmission. Parehong master at disipulo ay hindi maiiwasan ang pangunawa ng Royal Lord kung hindi binalaan ni Gang Lian si Ouyang Lai sa tamang panahon. Sa katunayan, malamang na nalantad sila kaagad. Walang duda na sila ay papatayin sa lugar kung sila ay nakita. Sup. Kahit na nakabuo na siya ng hula sa kanyang puso, hindi napigilan ni Ouyang Lai na i-click ang kanyang dila sa frustration nang marinig niya ang sagot ni Gang Lian at iritado siyang napag-alitan. Ang kamalian ni Xiang Shan ay naging dahilan ng aming pagkakamali. Isang magandang pagkakataon para manalo sa laban na ito. Ang Royal Lord ay nagmula sa kaibuturan ng teritoryo ng Black Ink Clan. Sa madaling salita, walang Royal Lord na nagbabantay sa Great Evolution Pass dati. Kung ang Great Evolution Eastern at Western Army sa ilalim ng command ni Xiang Shan ay dumating ng mas maaga at nakipagsanib puwersa sa Northern at Southern Army, madali sana nilang makuha muli ang Great Evolution Pass sa karagdagang suporta ng 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestor. Ngayong dumating na ang Royal Lord upang personal na bantayan ang Great Evolution Pass, hindi na magiging madali ang muling pagkuha ng Great Evolution Pass. Bukod dito, ang Black Ink Clan Army ay hindi malalayo dahil ang Royal Lord ay nakarating na sa Great Evolution Pass. Oo naman,
Ang mga tropa ng Black Ink Clan ay hindi malayo sa Great Evolution Pass. Kalahating araw lamang matapos dumating ang Royal Lord sa Great Evolution Pass, isang Black Ink Clan army na 20,000 hanggang 30,000 ang sumugod sa ilalim ng pamumuno ng isang Territory Lord. Hindi nagtagal at maraming iba pang Territory Lords ang dumating ng sunod-sunod kasama ang kani-kanilang tropa. Sa loob ng 3 araw, pinanood ni Ouyang Lai ang pagdating ng 12-dosenang Black Ink Clan Territory Lords kasama ang kanilang mga pribadong hukbo. Sa puntong ito, mayroong kasing dami ng 300,000 hanggang 400,000 na mga kaaway ang natipon. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Ouyang Lai habang mas handa ang Black Ink Clan, mas mahirap para sa Human Race Army na kunin muli ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, wala pa ring balita tungkol sa kinaroroonan ng Great Evolution Eastern at Western Army na pinamumunuan ni Xiang Shan. Lumipas ang ilang araw, at sa panahong iyon, parami ng parami ang Black Ink Clansmen na nagtipon sa Great Evolution Pass. Ang mga abalang figure ng random na Black Ink Clansmen ay makikitang lumilipad-lipad sa Great Evolution Pass sa lahat ng oras. Nag-set up sila ng iba't ibang deployment sa loob ng mga pader bilang paghahanda upang harapin ang Human Race Army. Pagkaraan ng 10 araw, nagbilang sina Ouyang Lai at Gang Lian ng halos 800,000 hanggang 900,000 Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Bilang karagdagan, mayroong 12-dosenang mga Territory Lords at kahit isang Royal Lord na umaako sa utos. Masasabing ang pag-deploy ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay halos hindi na ito maaatake. Hunord Master, hindi maganda ang sitwasyon para sa atin. Kahit na si Gang Lian, na madalas na gumugol ng kanyang oras sa paglinang ng Divine Journey, ay nakikita na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mabuti para sa lahi ng tao. Nanatiling tahimik si Ouyang Lai na may malungkot na ekspresyon. Ang kagamitan sa komunikasyon na dala niya upang makipag-ugnayan sa Great Evolution Eastern at Western Army ay maaaring gamitin hanggat ang magkabilang panig ay nasa loob ng isang tiyak na distansya sa isa't isa. Gayunpaman, walang kontak kahit hanggang ngayon. Ano lang ang nangyayari sa Eastern at Western Army? Bakit hindi nila ako kinontak? Baka may nangyari na sa kanila. Ngunit, mayroon silang proteksyon ng isang old ancestor, ano ang posibleng mangyari sa kanila? Kudlit, hindi lang maintindihan ni Ouyang Lai ang sitwasyon. Sa Great Evolution Pass, maraming Territory Lord ang nagsama-sama sa loob ng maluwag na Grand Hall. Mayroong isang trono sa pinakamataas na posisyon, isang kahindek-hindek na hugis na ganap na gawa sa mga buto. Kahit na pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang mga buto ay patuloy na naglalabas ng napakalaking bangis. Matapos masakop ang Great Evolution Pass, tinipon ng Black Ink Clan ang mga bangkay ng hindi mabilang na Human Masters at ginamit ang kanilang mga buto para likhain ang tronong ito. Tanging ang mga bangkay lamang ng mga nasa 7th grade Heaven Opening Realm at pataas ang kwalipikadong gamitin sa pagtatayo nito. Ang trono ay napakalaki, kaya maaaring isipin kung gaano karaming mga buto mula sa Human Masters ang ginamit upang itayo ito noong panahong iyon. Kasabay nito, isang sulyap din sa kung ilang Human Masters ang nasawi sa labanang iyon sa Great Evolution Pass. Ito ang mga samsam sa digmaan ng Black Ink Clan. Sa kabila ng pagkakalagay dito sa lahat ng oras na ito, maging si Hongdi, na siyang namamahala sa Great Evolution Pass, ay walang mga kwalipikasyon para maupo sa tronong ito. Ito ay isang eksklusibong trono na partikular para sa paggamit ng Royal Lord. Sa sandaling ito, ang Royal Lord ay nakaupo sa tronong ito. Sa paghusga sa kanyang hitsura lamang, siya ay hindi gaanong naiiba sa mga tao. Kaya lang, ilang beses na mas malaki ang kanyang katawan, at mayroon siyang isang pares ng itim na pakpak sa kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang mukha sa isang kamay at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, nakikinig sa mga ulat mula sa Territory Lords. Pangunahin ang ulat ni Hongdi. Ang Great Evolution Pass ay ang kanyang sariling teritoryo, kaya dati siyang nagpadala ng maraming Black Ink Clansmen upang imbestigahan ang paligid, kaya iniulat na niya ngayon ang impormasyong nakuha niya ng sunod-sunod. Ilan sa aming mga squad ay nawala sa direksyon ng Asher Void Pass. Bagamat nagpadala ako ng mas maraming tao upang imbestigahan ang kanilang pagkawala, ang pagsisiyasat ay hindi nagpahayag ng anumang mga pahiwatig. Kami ay medyo sigurado na ang mga clansmen na iyon ay nakatagpo ng mga tao at naalis.
Ang Human Race Army ay malamang na nagtatago sa isang lugar doon, ngunit hindi ko alam ang eksaktong lokasyon nila. Sa kabilang banda, walang kakaibang nakita mula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Ang lahat ng mga scout na ipinadala namin ay bumalik na buhay. Wala namang natalo at wala silang nadiskubring bakas ng isang army doon. Sa ngayon, mahigit 30 territory lords ang dumating sa Great Evolution Pass na may puwersang mahigit 900,000 tropa. Ang mga depensa ng Great Evolution Pass na ipinakalat sa loob ng maraming taon ay tiyak na sapat na para pigilan ang pagsalakay ng Human Race Army. Hindi malaking bagay kung hindi sila darating, ngunit kung darating sila, hindi sila aalis sa lugar na ito ng buhay. Ang iba pang mga territory lords ay sumigaw ng malakas bilang tugon. Karamihan sa kanila ay lumahok sa labanan upang masakop ang Great Evolution Pass mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas. Noong mga tao pa ang may kontrol sa Great Evolution Pass, ang Black Ink Clan ay nagdusa ng husto sa tuwing inaatake nila ang Great Pass dahil ito ay gumaganap bilang isang malaking defensive fortress. Bilang resulta, ang mga tao ay madalas na nanalo sa maraming laban sa kabila ng kanilang mas kaunting bilang. Sa wakas ay dumating na ang oras para matikman ng mga tao ang walang magawang pakiramdam na nararanasan ng Black Ink Clan sa tuwing aatake sila sa Great Passes. Kaya, ang mga territory lords ay hindi makapaghintay na makita ang eksenang iyon sa harap ng kanilang mga mata. Hindi na kailangang sabihin, 30 territory lords at isang army ng higit sa 900,000 tropa ay hindi lahat ng bagay na maaaring tipunin ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Sa katunayan, ang bilang na iyon ay kalahati lamang ng mga tropa na maaaring agad na pakilyusan ng Black Ink Clan. Hindi dahil sa ang Black Ink Clan ay hindi makakaipon ng mas maraming tropa, ito ay dahil ang Great Evolution Pass ay hindi kayang tumanggap ng mas maraming tao sa kabila ng napakalaking laki nito. Ang isang army ng 900,000 tropa ay higit pa o mas mababa ang limitasyon. Kung magdadagdag sila ng higit pang mga tropa sa halo, ang mga tropang iyon ay magiging pabigat lamang sa halip na isang biyaya. Iyon ang dahilan kung bakit inutusan lamang ng Royal Lord ang 30 territory lords at ang kani-kanilang army na mag-assemble. Para sa iba pang territory lords, naka-standby sila at handang suportahan ang Great Evolution Pass anumang oras. Sa katotohanan, dapat ay may malapit sa 100 territory lords sa Great Evolution Theater. Gayunpaman, naatasan silang magbigay ng mga reinforcement sa Wind at Cloud Pass at sa Azure Void Pass sa mga nakaraang taon. Halos 10 territory lords ang namatay sa labanan sa bawat panig, na humantong sa pagkawala ng halos 20 territory lords. Dahil dito, mga 70 territory lord na lang ang natitira sa Great Evolution Theater. Ito ay hindi isang malaking bilang. Pagkatapos ng lahat, mayroon umanong 68th Grade Heaven Opening Realm Division Commander sa Great Evolution Eastern at Western Army lamang, na may higit sa 108th Grade Masters sa buong Great Evolution Army. Kung ikukumpara ang bilang ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords, ang human race ay may ganap na kalamangan. Isinaalang-alang ng desisyong ito ang mga panganib ng pag-atake sa Great Pass. Imposibleng mabawi ang Great Evolution Pass nang walang ganap na kalamangan sa kanilang mga kaaway. Nang matapos ni Hongdi ang kanyang ulat, ang Royal Lord ay hindi tumugon ng mahabang panahon at ang mga Territory Lord ay hindi nang ahas na guluhin siya para sa isang tugon. Lumipas ang mahabang panahon bago nag-utos ang Royal Lord. Magpatuloy sa pagsisiyasat. Subukang humanap ng paraan para malaman ang eksaktong lokasyon ng Human Race Army. Ang maaari niyang matiyak sa sandaling ito ay ang 9th Grade Heaven Opening Realm Master ay nagmula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Sa madaling salita, ang Human Race Army na nagmula sa Azure Void Pass ay walang proteksyon ng isang 9th Grade Master. Kung malalaman niya ang lokasyon ng Human Race Army mula sa Azure Void Pass, maaari siyang gumawa ng inisyatiba upang salakayin sila. Sa ganoong paraan, magiging mas madali para sa kanya na makitungo sa Human Race Army mula sa Wind at Cloud Pass. Ang desisyon ng Human Race na hatiin ang army sa kanilang marcha patungo sa Great Evolution Pass ay magreresulta sa kanilang kumpletong pagkatalo. Ang Black Ink Clan Royal Lord ay puno ng kumpiyansa sa paparating na labanang ito. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ngayon ay hindi katulad ng 30,000 taon na ang nakaraan. Oo.
Tumugon si Hongdi at ipinaabot ang mga utos sa kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal bago lumabas ang mas maraming Black Ink Clan Squad mula sa Great Evolution Pass at nahati sa dalawang direksyon upang mag-imbestiga at makakuha ng impormasyon sa mga paggalaw ng Human Race Army.